Humiling ng pahintulot ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaang lungsod ng Quezon City upang magsagawa ng 3 araw na malaking pagtitipon na tinaguriang Peaceful Rally for Transparency. Batay sa kanilang opisyal na liham na isinumite kay Mayor Joy Belmonte, gaganapin ang nasabing aktibidad mula Nobyembre 16 hanggang 18 sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City. Ayon sa Iglesia ni Cristo, inaasahang dadalo ang humigit kumulang 300,000 miyembro bawat araw sa naturang pagtitipon. Layunin daw ng rally na ipanawagan ang transparency, good governance at integridad sa pamahalaan bilang bahagi ng kanilang paninindigang makiisa sa mga adbokasiyang nagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Tiniyak ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon ng mahigpit na koordinasyon sa mga autoridad kabilang ang Quezon City Police District, Metropolitan Manila Development Authority at iba pang kaukulang ahensya upang masiguro ang kaayusan, kaligtasan at kalinisan sa buong 3 araw ng programa. Sa kanilang pahayag, ipinangako ng simbahan na susunod sila sa lahat ng batas trapiko, crowd control measures at sanitation protocols na itatakda ng lokal na pamahalaan. Maglalagay din umano sila ng mga volunteer marshals, medical teams at waste management units upang maiwasan ang abala sa publiko at matiyak ang kalinisan ng lugar. Ayon sa mga paunang ulat, pinag-aaralan na ng Quezon City Government at ng mga law enforcement agencies ang aplikasyon ng Iglesia ni Cristo upang matiyak ang seguridad sa lugar. Lalo't inaasahan ng napakalaking bilang ng mga dadalo na posibleng makaapekto sa daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Inaano agad nila na, mga DDS yan, gustong patalsakin si BBM dahil gusto nilang magiging presidente si Vice President Inday Sara. Putangina, gusto talaga namin yan, hindi namin tinatanggi, mga tanga kayo. Gusto talaga namin si BBM pag-resignin. Nakiusap pero hindi yan inciting to sedation eh. Nakikiusap kami, nasa kanya, kung makapal ang mukha niya, hindi siya mag-resign. Pero kung may delikadisa siya, alam niya sa sarili niya, wala siyang kwenta at marami nang galit sa kanya, hindi mag-resign siya. Simply as that. Kaso nga lang, tama yung sinabi ni Eric, hindi yan tatalab kay BBM. Hindi nga tatalab, pero yung impact na gagawin ng Iglesia ni Cristo na nagsalita sila, minulat po sa kanilang mga miyembro, no, ng relihiyon na ito ay marami ng korupsyon. Hindi na pwedeng manahimik tayo. Kailangan mag-ingay, kailangan mag-rally muli tayo, ipakita natin sa kanila, hindi tayo mga tulog at alam natin yung mga kabulukan na ginawa nila. Sa Iglesia ni Cristo, Lunita, kay Reno Grandstand, walang Marcos resign. Pero maraming tao. Di ba? Kita nyo? Eh kung 2 milyon nandyan, tapos merong EDSA Shrine, at saka EDSA People Power Monument, nag-rally dun. So anong sigaw doon? Eh hindi naman INC yung nandoon. O, mga parallel group, mga ibang tao. So ang sigaw, Marcos resign. Iyak nga nangangiwim. Iyak ng mga bubunistang tanganista. Eh kung yung apoy, nagkaroon ng spark, at biglang umapoy. Mainit na doon sa taas, sa EDSA. O ngayon, sa tingin nyo ba, yung nasa baba sa Quirino, hindi aakyat papuntang EDSA para sumausaw? Wala nang kulay-kulay doon. Lahat na. Basta Pilipino, pwede ka. Pag galit ka sa kurakot, patay. Bubuim, resign, lahat talaga yan. Gets nyo? So, hayaan natin yung Iglesia ni Cristo. Sa kanila yun eh. I-rally nila yan. At saka malinaw, lunita lang sila, Quirino Grandstand. So, yung EDSA, hindi po yan Iglesia ni Cristo. Halo-halo na po yan. Mga DDS, mga ibang grupo, mga Pilipino, sumisigaw, galit sa kurakot, nandun na sa EDSA yan. O, tuloy ka, Eric. O. Doon, pwede po nating hatawin ang Marcos diba? resign, panagutin, haktulan, ikulong. Alam na po na. Okay, tingnan mo ha, narinig nyo.
Doon sa EDSA, pwede ka nang sumigaw, Marcos resign, panagutin, ikulong. Why? Aray ko. Iyak si bungit nito. Sa Quirino bawal ha. Para maliwanag tayo. Quirino Grandstand mo na yung INC. Doon sila. Yung ibang parallel group nasa EDSA. Lasat talaga. Natin yon kung sinong tinutuligsa nila ng Iglesia ni Cristo. Correct. Hindi nila tinutuligsa si Vice President Sara Duterte. Eksakto. Mga kababayan, the fact na inopen nila ang kanilang simbahan, ang kanilang organisasyon, ang kanilang kasapian, lumantad sa kalsada at nananawagan na tutulan at labanan ang korupsyon, ang pandarambong at pagnanakaw sa gobyerno, ang ibig ko pong sabihin, that's more than better kung ikumpara na tahimik sila at wala silang imik at wala silang gagawin. Tama. Alam na po natin na ang tinutulugsa nila dyan, si Marcos. Correct. Alam na po natin ang tinutulugsa nila ay si Romualdez. Tama ka dyan, ka Eric. At least para maliwanag sa atin. Tangina, ang linaw ng pinatamaan ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman si Inday Sara yan eh. Si Romualdez Saldico. At itong si Bubuim. Eh naman Senador Marcolita. Putang ina, pinagtulungan na nga si Senador Marcolita dyan eh. Siyempre kailangan ng backup ni Senador Marcolita na nanggagaling sa Iglesia ni Cristo. Galit na galit si Senador Marcolita eh. Don't tell me sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, galit kayo kay Senador Marcolita. Katarantaduwa naman yan. Ang galit kay Senador Marcolita, hindi INC, kundi yung mga komunista, mga dilawan, pinklawan. Alam ko ho yun. Kasi maraming nanggugulo sa aming mga DDS eh. Nagpakilala na mga Iglesia ni Cristo daw sila, huwag daw sumausaw ang mga DDS. Utang ina eh, sa totoo lang eh, mga DDS yung nagpoprotekta sa mga Iglesia ni Cristo, mga DDS political bloggers eh. Kailanman hindi namin iniwan yung INC, lalo na si Senador Marcolita. Lagang hindi ho po pwede eh, kasi nakikita mo naman yung direksyon ni Senador Marcolita, gusto matumbok yung mga kurakot sa gobyerno. So ito ngayon, yung wristback ng Iglesia ni Cristo. Panpilo Lacson, ping! Ping, ping, ping! Maghanda po kayo sa November 16, 17, 18. Sa 3 araw talaga yan ha. Sa Iglesia ni Cristo, sim din doon sa EDSA. Kaya yung sa EDSA, siyempre ang panawagan, Bubuim resign. Kulong si Tambaluslos. Kulong si Saldimo. Alam nga namang ang tinutuligsa ng Iglesia ni Cristo, si Vice President Sara Duterte. Exactly. Obvious na po yun, given na po. But we cannot impose. We cannot force upon them na bitbitin nila ang Marcos resign. Oo. It must come from their own decision as an organization and as a religious group. Sa kanila po yun. Hindi natin pwedeng pakialaman yung Exacto. kanilang organisasyon. May leadership sila eh. Ang kailangan gawin na lang natin, respeto. Hayaan mo na yan sila, lumabas na nga, bigyan na nga tayo ng pwersa, milyon-milyon. You need to respect them. Gaya ng ginawa ho natin noong nakaraan. Kakaiba nga lang noon kasi, lunita lang talaga, Quirino Grandstand. Pero ngayon, mas maganda kasi nag-Quirino Grandstand sila at merong parallel group sa EDSA. So, sa EDSA White Plains, kung gusto nyo, unang bungad, BBM resign agad, doon ngayon sa EDSA. Pero kung gusto nyo, medyo maayos-ayos lang na wala, hindi agad rock, no? Hindi agad banatan. Palamig muna, Iglesia ni Cristo sa Lunita Grandstand. Yan lang naman eh. Ako sa akin, wala akong namang nakitang doon, masama eh. Ang atin lang naman dito, dahil dumadami na yung mga tao, nagising, may mga religious sector na sumisigaw, natutuong sigaw. Unlike dito sa mga simbahang Katoliko, si BCP, utang ina, Inday Sara resign daw. Tanga! Mga buplaks na mga obispo kaparian, mga ugag nyo. No? Dangina, Inday Sara impeach daw. Kala mo naman si Inday Sara nagpasa ng budget na almost 7 trillion. Tungaw kayo eh. Kala mo naman si Inday Sara gumawa ng GAA.
pinirmahan ni Bangag yan eh. Tuloy, ka Eric eh. Mayroon po silang mga sistema at proseso kung paano nila dinadala ang kanilang mga pagkilos. And that we cannot intervene. Sa kanila Correct. yun eh. Correct. Hindi natin pwedeng pakialaman. Pero para sa akin po, lawakan natin ang ating pag-iisip. Na Mismo. mabuti na lamang at may mga gumagalaw, may kumikilos, lumalawak at lumalakas na ang pagtutol ng openly and publicly with street action protest activities the way Iglesia ni Cristo ay nananawagan ngayon ng pagtutol, pagtindig, paglaban sa korupsyon at pandarambong at pagsusulong ng mabuti at matino na pamahalaan at pagsusulong ng pananagutan sa mga may kasalanan. Yun lang po ang atin. Tama tayo doon na rerespetuhin natin kung ano ang kanilang kakayahan at ang kanilang karakter ng kanilang organisasyon. Huwag nating ipilit, mga kababayan. Mayroon pwede tayong sumigaw sa EDSA Shrine, sa People Power Monument, o sa iba pang lugar na hindi nila sinasaklaw ng kanilang organisadong pagkilos. Kaya, si Ka Eric po at ang Marcos Alis dyan, Marcos Layas, Bangon Sambayanan, Marcos Resign at iba pang grupo, sektor at organisasyon na hindi makakapagsigaw doon sa Quirino Grandstand sa November 16, 17, and 18, dito natin gagawin as a parallel support and coordinated action with Iglesia ni Cristo at open po sila sa ganong arrangement. Palakpakan natin si Ka Eric. Buta at least ngayon, malinaw na ho kung ano po ang magiging direksyon, no?